Ang Ripple versus SEC case ay isang malaking usapin sa cryptocurrency world. Nagsimula po ito noong December 2020 nang isinampa ng SEC or Securities and Exchange Commission ang kaso laban sa Ripple Labs. Ayon sa SEC, ang pagbebenta ng XRP tokens ng Ripple ay isang unregistered securities offerings. Inakusahan din ang mga executive ng Ripple na sina Ginoong Brad Garlinghouse at Chris Larsen na kumita mula sa mga bentahan or sales ng XRP. Ngayon ay may abogado na naglahad ng mga maling hakbang sa settlement deal ng Ripple, particular kina Ginoong Garlinghouse at Larsen. Ang mga pagkakamaling ito ay maaring makapagpabago sa takbo ng kaso. Kaya kung totoo ang mga mali na ito, maaari po itong magbigay ng lakas ng depensa sa Ripple laban kay SEC. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang pinag-uusapan ngayon sa kaso? Ang malaking tanong dito ay kung ano ba talaga ang XRP or currency o security. Ayon sa SEC, si XRP ay isang security at dapat ay ipinatala or ipinarecord muna bago ibinenta. Pero ang Ripple ay nagsasabing ang XRP ay isang currency at hindi kailangan ng registration. Ngayon ay ano ang impluensya nito sa cryptocurrency market? Kung papabor ang korte sa SEC at ituring na security si XRP, maaaring magdulot po ito ng mas mahigpit na regulasyon sa ibang cryptocurrencies. Maaaring maging dahilan ito ng pagbagal ng innovation sa industriya. Pero kung mananalo ang Ripple, maaaring magbigay po ito ng kalinawan at magpabilis ng pagtanggap ng cryptocurrencies sa mas malawak na aspeto. Ngayon ay ano ang maaaring mangyari sa kaso? Ang paglalahad ng abogado ukol sa mga pagkakamali sa deal ng Ripple ay nagdagdag ng panibagong layer ng komplikasyon sa kaso. Kung mapapatunayan itong mahalaga, maaaring masira ang argumento ng SEC at mapalakas ang depensa ng Ripple. Ngayon ay paano ito sinusubaybayan ng community? Ang buong community ay mula sa mga investors hanggang sa mga legal expert ay tutok na tutok sa kasong ito. Kaya ang resulta ng labanang ito ay may malaking implikasyon sa market. Ang patuloy na pag-aayos sa batas ukol sa cryptocurrencies ay magbibigay po ng mga hamon at oportunidad sa industriya. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi dito? Ang kaso ni Ripple laban kay SEC ay isang napakalaking usapin na kayang baguhin ang hinaharap ng mga cryptocurrencies. Ang bawat hakbang at desisyon ay may malaking epekto. Sa kabila ng mga pagkakamali at argumento, ang pinakamahalaga dito ay ang kalinawan na maibibigay nito sa buong industriya. Maaari po itong magpabago ng mga pananaw at pulisiya, kaya mahalagang manatiling alerto at handa sa anumang pagbabago. Kaya yan ang mga mangyayari sa kasong ito ay makakapagbigay po ng direksyon sa hinaharap ng digital currencies. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.